Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa oras na ito na ibinibigay mo upang makapagnilay ng banal na mensahe mula sa iyong mabuting balita. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, kasalanan, patawarin mo kami Panginoon at linisin mo. Banal na Espiritu, halika, manahan ka sa bawat isa. Ikaw ang aming pag-asa, kami nagtitiwala sa iyo. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maihayag at magbigyan ng karangalan Facebook Live na ito. Sama-sama po nating pakinggan ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay Juan. Pupuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan nito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lusod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Ang tawag nito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit. At siya ay nakita ni Jesus. Alam nitong tagal ng may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lang ako noon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagkadakay gumaling yung lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. May sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya tinanong nila, sinong nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihang, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ay nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang sige ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga.
Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. At sa gayoy, pinapantay ang sarili sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, welcome po sa Word of God na kung saan ang layunin po ay maipalaganap ang everyday gospel through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ngayon po ay March 17, 2026 at ang Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. Ang senaryo po ng mabuting balita sa araw na ito ay yung bang mga iba't ibang uri ng tao na nagpunta sa isang lugar na masasabi natin na naniniwala sila na itong parang isang malaking parang siyang lawa, no? Or swimming pool, or whatever na may tubig. Naniniwala sila na kapag ang anghel ng Panginoon ay bumaba at kinalawkaw yung tubig, kung sino man ang maunang mapunta doon ay gagaling. Meron po ngayong isang may sakit doon na for almost 38 years na lalaki na siya ay paralitiko. Kaso, tuwing pupunta siya doon, hindi naman siya bakuna. Dahil sa dami-dami ng mga tao na gustong gumaling. Isa pa nga, ang karamdaman niya ay paralyzed siya, talagang mahirap makipag-unahan. So, wala naman siyang kasama na magdadala sa kanya doon. So, nakita siya na Panginoong Jesus at siya'y nilapitan at siya'y tinanong. Amen? At ang unang tinanong ng Panginoong Jesus sa kanya, gusto mo bang gumaling? So, syempre, for how many years na siya paralyzed, narito lang sasabihin niya ay gusto niya. At ang sabi nga ng Panginoon, tumindig ka, mo yung higaan, at ikaw ay magaling na. So, sa buhay po natin, tayo po ay maaaring walang sakit pisikal, pero lahat po tayo may sakit espiritual. At tinatanong sa atin ngayon ng Panginoon, gusto ba nating gumaling sa ating espiritual na karamdaman? Meron tayong mga sakit spiritually. Spiritual blindness, spiritual na pagkabingi, spiritual na ketong, spiritual na pagiging paralitiko, nasasapian ng demonyo, yun po, spiritually. Kasi ang pinag-uusapan naman po natin dito ay yung kasalanan na tinatanong sa atin ng Panginoon, kamukha na tinanong niya sa lalaki na gusto mo bang gumaling? Tayo ba gusto ba nating gumaling? Makalaya, kapag kaalipin natin sa ating mga kahinaan, sa ating mga kasalanan. Kasi, kung gusto nating makawala sa bisyo, sa alak, gusto nating makawala sa inggit, sa galit, gusto natin yun, no? Nandun yung desire na pagkagusto, pero ba't hindi natin magawa? Kaya, kapag tayo ay merong ginugusto o hinihiling sa Diyos, kailangan yes lang ang ating sagot sa Kanya. Kasi, kapag nag-oo tayo sa Lord, sabihin nun na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Nananalig tayo na may magagawa siya sa buhay natin, sa karamdaman natin. Dahil yun naman talaga ang ating araw-araw na pinagdadaanan ng karamdaman. Yung ating mga kasalanan. Nagpaparalyze sa atin na sumunod sa Diyos, nagpapabingi sa atin spiritually na hindi na mapakinggan ang salita ng Panginoon pero bingi-bingihan, no? Parang baliwala. At yun nga yung pagkabulag nating spiritual na alam naman natin katotohanan pero hindi natin sinusunod dahil ngayon na nagbubulag-bulagan. Yung ganun tayo tayong lahat. Meron tayong karamdaman na ganyan. Pero ang healing, nagagaling naman talaga sa Panginoon yun. Amen?
nasa Diyos yan eh. Kasi Jesus Christ is our great healer. Kaya lang, patuloy tayo sa ating mga karamdaman spiritually kasi nga, nagpapatalo tayo sa sarili nating kahinaan. Wala namang imposible sa Diyos. Lahat ng mga bagay na pwedeng gawin sa atin para tayo ay makapagbago, posible lahat yun. Kung yun meron tayong desire na gusto. Kasi di ba sabi nga, pagka may gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Subukan mo na ba minsan sa buhay mo na gustong-gusto mo isang bagay, gagawin mo lahat, may gusto kang bilhin, talagang mag-ipon ka, para makuha yung bagay na yun. Kaya pangarap mong makatapos ng pag-aaral, maging doktor, o maging engineer, talagang pagtatrabahuan mo mabuti, pag-aaralan mo mabuti, para makatapos. Meron tayong mga desire sa puso natin na gano'n talagang we will do our best. So kung nagagawa natin yan sa mga bagay, sa mga tao, yung gustuhin natin sila o gustuhin natin ng isang bagay o isang pangarap, nakukuha natin, how much more pa kaya yung lumapit tayo sa Panginoon at umuot tayo sa Kanya ng Lord, gusto ko na pong magbalik loob sa iyo. Na Lord, gusto ko na pong magpatawad. Lord, gusto ko na pong maalis sa mga bisyo. Madali kasi nga manalangin sa Diyos Ang problema, nagdadasal tayo sa Kanya, humihiling tayo ng mga gusto natin, pero hindi natin nakukuha dahil tayo rin mismo, hindi tayo nag-follow sa instruction ni God. Kamukha sa mabuting balita sa araw na ito, na nakita naman natin na binigyan niya ng instruction yung paralyzed na lalaki for 38 years. Sabi niya, di ba, tumayo ka, dalhin mo yung iyong higaan, tapos di ba, huwag ka nang magkasala, sin no more. So, ganun din tayo, no? Yung ating pagiging paralyzed sa kasalanan na hindi natin maiwasan, kung gusto nating mawala yung pagka-paralitiko natin, tumayo tayo, no? Kailangan tayong tumindig, lumaban sa mga pagsubok, sa mga temptation. Tapos dalhin natin yung ating higaan. Ano yung higaan? Yung ba yung mga comfort zone natin na para bang hindi tayo mabubuhay pag wala yun? Di ba? Hindi yung higaan ang nagdadala sa atin. Gano'n kasi na nangyayari, no? Yung kasalanan, yun ang nagdadala sa atin Dinadala tayo sa mga kahinaan natin, sa depression, anxiety. Hindi dapat ganun. Kung tayo ay nagkakaroon ng desire talaga na magbalik loob sa Diyos, lalo na ngayong mahal na araw, kailangan buo, may conviction, yung pagsagot natin sa Diyos. Gusto ko po, talagang gusto ko po. At hindi naman tayo talaga makapagbalik loob sa Diyos kung tayo lang Dahil bilang isang tao, likas tayong makasalanan. So, kailangan natin ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng lakas spiritually. Yun naman talagang ang inilalapit natin sa Diyos Sabi nga sige, malakas nga tayo. May mga taong nag-exercise pa, may mga taong batang-bata pa, malakas pa sila. Pero yun nga sinasabing buhay pisikal, patay spiritual. Ganun tayo, lalo na sa panahon na ito, na marami tayong mga tao na very patay yung pisikal, patay yung spiritual connection natin kay God. Kaya madali tayong dapuan ng mga temptation na nagdadala sa atin sa kasalanan. Kaya ang Panginoon, ng mga time niya na nagpapagaling siya ng mga bulag, bingi, more than dun Higit pa dun ang gusto niya kagalingan na ibibigay sa atin. Kasi yung pagkabulag, whether we like it or not, talaga naman darating na ang panahon na lalabot-lalabo ang mga mata natin habang nagkakaedad. Pero ang gusto ng Panginoon, habang tumatanda tayo by age, lumilinaw yung ating pagkakita sa kapangyarihan ng Diyos. Lumalakas at lumalakas tayo spiritually. Pero nga tayong tinatawag na fighting spirit. Yung bang, ang dami mo ng problema, sunod-sunod na yung mga problema sa pamilya mo, sa sarili mo, sa mundo.
Pero diba, lumalaban spiritually. At yun ang gusto ng Panginoon. Yung bang alam natin kung ano yung gusto. Sabi nga, ang tao ay sigurista eh. Sigurista, no? Yung baby, nasa tiyan pa lang, may educational plan na. Hindi pa namamatay, meron ng memorial plan. So, bakit hindi natin mas siguraduhin yung ating kaluluwa? Lahat tayo, pag tinanong, gusto mo bang mapunta sa langit? Siyempre, oo. Natural, kung gusto natin pumunta sa langit, ano ba ang process para makapunta sa langit? Diba sabi nga po sa Mateo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, ang tanong sa atin ngayon ng Panginoon, gusto ba nating makasama siya sa kanyang kaharian? Gusto ba nating lumaya sa ating mga kahinaan? Gusto ba nating mahalin ng Diyos ng higit sa lahat? Love God with all our heart, soul, mind, and strength. Gusto ba natin na ang ating pamilya ay madala natin sa Diyos? Hindi ba? Yung dapat ang mga ginugusto natin, lalo sa panahon na ito, yung mga makalangit na mga bagay, mga pangyayari, na iba na kasi ang panahon ngayon eh. No? Iba na talaga ang gusto ng tao eh. Mga pansariling kagustuhan na. Mga human will. Yun ang gusto ng mga taong nangyayari ngayon. Na hindi gusto ko to kahit ma-violate ko ang utos ng Panginoon. Dito ako masaya. Ito yung gusto ko eh. Ang masama nito, kung ito'y kilalang isang tao, ito'y kilalang vlogger o artista, tapos na-feed niya yung kanyang mga followers sa kanyang gusto, nahihila niya sa kasalanan. Yun ang mahirap dun eh. Yung minsan gusto mo lang, pero hindi mo napapansin, pagka naipopost mo na sa social media, ginugusto na rin ng mga followers mo. Ano mga nakakakita. Kaya, sa buhay natin ngayon, isipin natin yung, ano ba yung mga gusto ko na gusto din ng Diyos? Diba? Yung bang malalaman natin na nakaka-follow na tayo sa instruction ni God, kapag alam na natin na, Lord, to gusto ko mag-abroad, gusto ko ng ganito, ang tanong, gusto ba ng Diyos yung gusto natin? Ha? Wala namang masamang gugustuhin ng Diyos sa atin eh. Kahit sabihin pa natin dumadaan tayo sa mga problema, ginugusto ng Diyos na hindi tayo manghina. Kundi ginugusto ng Diyos na tayo ay lumakas. O kung meron man tayo sakit ngayon, gusto ba ng Diyos na karoon tayo ng cancer, karoon tayo ng diabetes? Hindi. Sapagkat nangako ang Diyos na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang nangyayari sa atin ngayon is consequences na mga gusto natin. Kaya nagkakaroon ng lung cancer. Kasi sigarilyo, titigil lang tayo kapag may sakit na. Ginusto natin yun eh. Inabuso natin yung ating free will. Kaya kung ano man ang kinalalagyan natin ngayon, nagkaroon ng broken relationship, hiwalay sa asawa, may samaan ng loob sa pamilya. Hindi ba? Ginusto natin yun. Ginusto natin. Meron tayong, actually, di ba sabi ko, lagi ko sinasabi yun everyday, lagi tayong nasa spiritual battle. Lagi. Kaya dapat lagi natin gustuhin na ang banal na espiritu ay mapasa atin. Para lagi tayong nakakalaban. Amen? Wala namang tao na gustong pumunta na impyerno. Pero mga pinagagawa nating mga tao, puro pang impyerno. Kaya nawa, kamukha ng nangyari sa lalaki sa mabuting balita ngayon, ano din tayo, no? Sumunod tayo sa pinapagawa ng Diyos. Instruction. Etong gusto ko, pumunta ka sa gitna, lumakad ka sa gitna. Kasi nandito si Jesus. Hindi yung pupunta si Jesus sa gitna, pupunta tayo sa kaliwa, pupunta tayo sa likod, aatras tayo. Talagang maliligaw tayo niyan. Hindi tayo magkakaroon ng kaganyan. Amen? Kamukha ng Panginoong Jesus, nung pinagaling niya, yung lalaki na yan na nagkasakit for 38 years, ay araw pa ng pamamahinga. Kaya nga, di ba, binabati ko siya, gusto siya ipapatay. Di po ba?
Minsan may mga bagay talaga na papatayin tayo sa ating buhay para mabuhay tayo sa Panginoon. Ang sabi nga, ang nagmamahal sa kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Pero ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa Diyos, ang siyang magkakaroon. At ang tinutukoy nila buhay doon ay yung buhay na walang hanggan. Kaya maging careful din tayo sa mga ginugusto natin sa buhay natin. Lagi nating isipin, yes Lord, gusto ko po to, pero mas gusto ko na masunod ang gusto mo, Panginoon. Para tayo ay magkaroon ng kagalingan. Para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po tayo ng closing prayer. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagbibigay mo sa amin ng paalala, sa iyong mga salita na tinatanong mo sa amin kung gusto ba namin gumaling. Sa mga pagsubok na meron kami ngayon, gusto ba namin magtagumpay, gusto ba namin magpatawad. Nawa Panginoon, lagi namin isipin na nakikinig ka sa aming mga hinaing. With anuman ang gustuhin namin, yung kalooban mo pa rin ang makapangyari. I pray, Lord, sa mga taong naguguluhan, kung ano ba talagang gusto nila sa buhay. Pero sana, itanim mo sa aming puso ang iyong banal na mensahe na gustuhin namin sumunod lagi sa iyong kalooban upang magkaroon kami ng silid sa kalangitan sa panahon na kami yung kunin na sa panahon ng pag-uusap. Ama namin, sumasalangit ka, nambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Diyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso, adya mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, marami pong salamat. So, ako ibubuod lang natin ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Matuto tayo sumunod sa instruction ni God, sa kanyang mga utos. Kasi kapag sinunod natin yun, hindi tayo maliligaw. Gagaling tayo sa ating mga spiritual na karamdaman. So, paki-share na lang po itong today's gospel sa inyong timeline bilang pagsunod sa ating mission, the Great Commission, palaganap ang mabuting balita. Okay, bibigay ni Lord ang March 18, 2026, Wednesday Gospel. Muli, sama-sama tayong magnilay ng salita ng Diyos. To God be the glory.